Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, September 16, 2025. Patuloy po ang ating panawagan sa ating mga kababayan na makiisa at makilahok sa mga kilusang protesta laban po sa korupsyon ng kasalukuyang pamahalaan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang solusyon po sa korupsyon ay hindi investigasyon at lalong hindi po ang independent commission. Ang solusyon po ay mapayapang revolusyon upang mapatalsik ang bangag na Pangulo at ang kanyang korap na administrasyon. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong mabubudol na muli. Hindi po si Martin Romualdez ang ugat ng mga katiwaliang ito. Si Martin Romualdez bilang Speaker of the House ay instrumento at tauhan lamang ng bangag na Pangulo upang kanilang maisakatuparan ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi po malulutas ang korupsyon kung ang mapapatalsik lamang ay si Martin Romualdez at ang mga tiwaling kongresista. Kailangan po ang mapatalsik ay mismo ang bangag na Pangulo. Kailangan magtayo po ng revolutionary government at buwagin ang tiwaling kongreso sa pangunguna o sa pamamahala ni Martin Romualdez sa Kamara at sa Senado naman po sa ilalim ng pamumuno ni Tito Soto. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito na po ang panahon upang ilusad ang EDSA-PRIS na magpapatalsik sa bangag na Pangulo at sa kanyang tiwali at pinakakurap na administrasyon sa ating kasaysayan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay nananawagan sa lahat ng sektor ng ating lipunan, lalong-lalo na po sa hanay ng mga kabataan, sa mga estudyante sa lahat ng universidad, at ganoon din po sa lahat ng simbahan na makiisa po sa layuning ito na mailunsad ang EDSA-PRIS upang mapatalsik ang bangag na Pangulo. Nagpahayag na po ang Iglesia ni Cristo na maglulunsad sila ng malakihang rally sa September 21. Alam po naman natin kung gaano karami ang nakikilahok kapag ang Iglesia ni Cristo ang magdaos ng rally. Ito po ay pinatunayan noong January 13 na sila po ay magdaos ng peace rally. Ganun din po ang ating panawagan sa hanay ng mga Katoliko at iba't ibang simbahan na ito na po ang ating pagkakataon upang makapag-ipon ng maraming mamamayan at isigaw ang ating pagkabuhi sa mga nagaganap na korupsyon at masamang uri ng administrasyon o pamamalakat ng ating gobyerno sa ilalim ng bangag na Pangulo. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ganun din po ang ating panawagan sa mga military at mga kapulisan. Kanina po naglabas ng pahayag ang Armed Forces of the Philippines. Ayon sa kanila, sila ay mananatiling tapat sa kanilang tungkulin na ipagtanggol ang saligang batas ng Pilipinas, ipagtanggol ang gobyerno laban sa anumang uri ng mga kalaban nito. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang ibig po sabihin nito na ang katapatan ng
Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na ipagtanggol ang pamahalaan. Ito po ay tungkulin lang kung ang nabanggit na pamahalaan ay tunay na naglilingkod sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ngunit kung ang pamahalaang iyan ang mismo nagnanakaw sa kaban ng bayan, kung ang pamahalaan na iyan ang mismong nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino, nagnanakaw sa kinabukasan lalo na po sa mga kabataan, ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP o ang Philippine National Police ay mayroong tungkulin na ang pamahalaan na yan ay buwagin upang mapagsilbihan ang tunay na interes ng mamamayan. Ang katapatan po ninyo sa saligang batas, mga kasundaluhan at mga kapulisan, ay katapatan sa tunay na serbisyo, sa tunay na paglilingkod sa interes ng sambayan ng Pilipino. Kung kaya kapag ang pamahalaan na yan, sila mismo ang nagnanakaw sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino, dapat po ang Armed Forces at ang PNP ay kumilos upang patalsikin ang Pangulo na yan. Kailangan mag-withdraw sila ng kanilang suporta sa kanilang Commander-in-Chief kung mismo ang Commander-in-Chief na yan ang dahilan ng kahirapan, ang dahilan ng katiwalian, ang dahilan ng nakawan na nagaganap sa pamahalaan. Dapat po ang Pangulo na yan as a Commander-in-Chief ay hulihin, ipakulong, at kung kinakailangan ay parilin sa luneta mismo ng mga kasundaluhan at ng mga kapulisan, sapagkat ang mga sundalo at ang mga pulis ay naririyan upang paglingkuran ang tunay na interes ng sambayan ng Pilipino. Kaya ito po ang ating panawagan sa mga military at sa mga kapulisan. We call upon the men in uniform to withdraw their support from their Commander-in-Chief, who is perceived to be most corrupt, most inefficient in his governance of the Republic of the Philippines. Ito po ang ating panawagan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Nangyari na po ito noong 1986 with Edsawat, kung saan mismo ang ama ng kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. ay pinatalsik po ng sambayan ng Pilipino sa tulong ng mga military at ng mga pulis who withdrew the support from their Commander-in-Chief in the person of Ferdinand Marcos Sr. in 1986. Ito po ay nasundan din noong 2001, kung saan ang mga sundalo at ang kapulisan withdrew also their support from their Commander-in-Chief in the person of Joseph Estrada, who was perceived at the time to be almost corrupt or most corrupt president, and at the same time most inefficient president of the Republic of the Philippines. Kaya po naganap ang EDSA to. Ngayon, hindi lamang corrupt, hindi lamang inefficient, kundi bangag pa po ang kasalukuyang Pangulo. Kung kaya dapat na mag-withdraw ng kanilang suporta ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police from their Commander-in-Chief and the person of Bongbong Marcos. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po lamang si Martin Romualdez ang kailangang patalsikin.
Ang dapat mapatalsik dito ay mismo ang bangag na Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos. Wala pong mangyayari sa ating bansa hanggang nariyan si Bongbong Marcos sapagkat wala po siyang kakayanan na mamuno bilang Pangulo sapagkat ang kanya pong utak ay lutang at ang ganun din naman ang kanyang First Lady bukod sa isang adik pa rin ay masyado rin pong kurap. Kaya nangyayari po ang lahat ng itong kasawian ng ating bansa dulot ng kawalang kakayahan para mamuno ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Kaya ang atin pong hilingin ay patalsikin mismo ang Pangulo kasama po ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at ang mga kongresista na nakiisa sa kanilang pagnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, mga kapulisan at mga kasundaluhan, kung kayo po ay tunay na nagmamahal sa bayan, kung kayo ay nanumpa upang magpakamatay para sa kapakanan ng bayan, gawin po ninyo ito ngayon sa pamamagitan ng pagpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo na wala pong idinudulot kung hindi kasawian ng sambayan ng Pilipino. Imagine po ang ating utang ngayon sa ibang bansa. Hindi po tayo nagkakamali, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Maabot na po sa 19 trillion. Ngayon po, mangungutang na naman tayo ng ayon sa ating narinig sa balita for the 2026 national budget, mangungutang po ang gobyerno ng 1.5 or almost 2 trillion upang mapunuan ang kasalukuyan o ang budget for the 2026. Nangungutang po tayo sapagkat hindi sapat ang ating kinikita sa pamamagitan ng buwis. Ngunit kinukurakot po ng mga magnanakaw na yan na pinangungunahan mismo ng ating Pangulo. Ang kanyang po paglikha ng Independent Commission, yan po ay dagdag pambubudol na naman. Kunwari, tatayo siya ng commission, Independent Commission para imbestigahan itong mga katiwalian sa flood controls. Hindi po yan mangyayari kung hindi nila hinayaan. Kaya po yan nangyayari sapagkat mismo sila ang nasa likod ng mga kalukuhan, mga katiwalian na yan. Pagkatapos ngayon, para palabasin na siya mismo ang nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng masusing investigasyon upang panagutin di umano ang mga salarin. Ngunit ang totoo po, ang layunin ng Independent Commission na kanyang itinatag ay upang pagtakpan ang investigasyon ng sa ngayon, hindi po matuklasan na sila mismo ang nasa likod ng mga katiwalian na yan. Maganda na po ang sinimulan ni Senator Marcolita as chairman of the Blue Ribbon Committee. Ngunit 3 hearing pa lamang ay pinutol na. Biglang nagrido doon sa Senado at pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Marcolita. At hindi lang po yan. Nagtatag agad ng Independent Commission para kunwari sabihin na siya mismo ang may kagustuhan na malaman kung sino ang tunay na salarin sa mga katiwalian dito. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito ay pampupudol na naman. Hindi po matino ang ating Pangulo. Wala pong utang na loob sa isang Pilipino. Napakasamang ugali ang kawalan utang na loob. Yan po ang sukdulan ng kasamaan ng isang tao, yung walang utang na loob. Si Bongbong Marcos
Wala pong utang na loob. Hindi siya magiging presidente kung hindi dahil kay Inday Sara. Alam po natin yan. Ngunit anong ginawa nila? Ipinahuli mismo si Pangulong Rodrigo Duterte. Pinadala sa ICC at hanggang ngayon ay nakakulong. Samantalang ang laki ng nagawa ng dating Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa halip na ipagtanggol ang dating Pangulo, sila mismo ang nagpahuli. Ang ating Pangulong Pangag mismo ang nagpahuli at nagpadala sa dahig Netherlands upang doon ikulong ang ating Pangulo. Samantalang mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mismo ang tatay, mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpalibing sa kanyang tatay sa libingan ng mga bayani. Ilan pong Pangulo ng Pilipinas ang dumaan, ngunit hindi na ipalibing si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Simula kay Cory, kay Ramos, kay Irap, kay JMA, kay Pinoy, hindi po nailibing sa libingan ng mga bayani o sa libingan ng mga bayani si Ferdinand Marcos Sr. Ngunit sa panahon ni Duterte na ipalibing po. Doon lamang ay dapat nang tanawin ni Bongbong Marcos ng malaking utang na loob sa dating Pangulong PRRD. Ang ginawa na PRRD upang ipalibing ang kanyang ama. Ngunit binaliwala po nila yon. Hindi po siya nagiging Pangulo noong 2022 kung hindi nakipagtandem si Inday Sara sa kanya. Siya ang ginawang Pangulo at si Inday Sara ang Vice Presidente. Dahil po sa kanilang tandem, nagtiwala ang sambayan ng Pilipino na iboto siya bilang presidente sa paniniwala na ipagpapatuloy niya ang legasiya ni PRRD. Ngunit ano ang kanyang ginawa, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid? Ipinakulong pa sa ICC. Ganyan kasama si Bongbong Marcos. At hindi lamang po yan. Mula nung siya'y umupo, 2022 hanggang 2025, katakot-takot po na nakawan sa gobyerno ang ginawa. 200 billion mahigit para sa Maharlika Funds, 100 billion or 89 billion sa PhilHealth. Ay napagbilhan po yung gold reserve sa Central Bank, ibininta din po. So katakot-takot po na pera ng sambayan ng Pilipino ang ninanakaw ng mag-asawang ito ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta Marcos. Siyempre po kasabwat yung kanyang anak na si Sandro Marcos na ayon nga po sa balita, ang Chief of Staff ni Sandro Marcos ay nakikipag-ugnayan din sa mga diskaya upang mangumisyon sa mga flood control projects. Ang pamilya po ng mga Marcos ang dahilan ng kapariwaraan ng sambayan ng Pilipino. Simula pa po kanyang ama, ngunit pinagkatiwalaan sila muli dahil sa mga Duterte, pinagkatiwalaan uli ang mga Marcos, binigyan ng pangalawang pagkakataon. Ngunit sinayang ni Bongbong Marcos ang pagkakataon na yan, ibinigay ng sambayan ng Pilipino upang makabawi sila. Lalo pa po tayo napasama sa pamamahala ng isang adik at magnanakaw na Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos. Kaya ang panawagan po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, sa mga military at sa mga kapulisan, tulungan po ninyo ang mga sibilyan upang mapatalsik
ang kasalukuyang bangag na Pangulo. Hindi po malulutasan ang ating problema sa pamamagitan ng mga investigasyon at ng independent commission na yan. Yan po ay pakitang tao lamang. At lalo pong hindi malulunasan ang ating mga problema kung ang mapapatalsik lamang ay si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ay tauhan lamang ni Bongbong Marcos. Kaya ang dapat po na mapatalsik si Bongbong Marcos at itayo po ang revolutionary government sa ilalim po ng pamamahala ng Vice Presidente sa katauhan ni Pepe Sara. Mapapabuti po ang ating sambayanan kung ang mamumuno bilang Pangulo ay si Pepe Sara Duterte, sapagkat siya po ang tunay na nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino, hindi po si Bongbong Marcos. Kaya dapat po patalsikin agad itong si Bongbong Marcos at may sasagawa lamang ito, mga barangay, mga babayan, mga kapatid, kung ang sambayanang Pilipino ay lumabas magtungo sa EDSA at susuportahan po ng mga kapulisan at ng military. Sa atin naman pong paniniwala, kapag nakita ng mga military at ng mga pulis na talagang nais na ng sambayan ng Pilipino na mapatalsik ang bangag na Pangulo, hindi po sila magdadalawang isip. Sila po ay magkakaisa upang magdeklara ng withdrawal of support from the Commander-in-Chief. At sila po ay sasama sa sambayan ng Pilipino sa kanilang pagnanais na mapatalsik ang bangag na Pangulo sa katauhan ni Bongbong Marcos. Nangyari po ito noong 1986. Nangyari din po noong 2001. Kaya wala pong dahilan na hindi ito mangyayari ngayong 2025. Kailangan lamang ulitin po natin ang ginawa noon. Ano ba ang ginawa noong 1986 at noong 2001? Milyon ang sambayan ng Pilipino nagtungo sa EDSA. Idineklara nila ang kanilang pagkamuhi sa administrasyon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ganoon din po ang kanilang ginawa. Idineklara nila ang kanilang pagkamuhi noong 2001 sa administrasyon ni Iraq. Kaya ngayon po, 2025, ideklara po natin na sambayan ng Pilipino ang pagkamuhi sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pag nakita po yan ng military at ng mga pulis, katulad po nung nangyari noong 1986 at 2001, yan po ay mangyayari din ngayong 2025. Kaya muli po ang ating panawagan, tuloy-tuloy po. Una, ang panawagan sa sambayan ng Pilipino na lumabas po tayo magtungo sa EDSA, makiisa sa mga rally na ito, sa mga protesta na kasalukuyang ginaganap po. Kailangan lamang magparami ng tao at wala pong tigil. At pag nakita po yan ng mga military at ng mga pulis, sila mismo ang magdedeklara ng kanilang withdrawal of support sa bangag na Pangulo. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, marami na po, alam natin, marami na mga kapulisan at mga kasundaluhan na nais na talagang mag-withdraw ng kanilang suporta sa bangag na Pangulo. Naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon. At ang tamang pagkakataon na yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay ang pagdami ng tao sa EDSA at magdeklara ng EDSA test na siyang magpapatalsik sa bangag na Pangulo at sa kanyang tiwaling administrasyon. Pansamantala po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid,
wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.